Emmanuel, the God with us who saves. Mga kapatid, magandang buhay po ulit sa inyo. Meron ho ulit tayong katanungan. I'm happy talaga. I'm happy na talaga may mga nagtatanong. And this comes from last ako abroad pa ito Because this concerns divorce, which we do not have sa Philippines at the moment. Merong mga pinopropose sa ating Congress about the divorce law, ay napakaganda ho at timely ang tanong na ito. Sapagkat, paano halimbawa na magkaroon na ng divorce law dito sa atin? Okay? Ngayon, yung bang mga Catholics na divorced, ang tanong mo dito, which is very practical and timely, Narinig po namin at napanood ang episode regarding sa mag-live-in partners. Kapag naaprubahan po ba ang divorce law dito sa Pilipinas, pwede po bang mangumunyon ang mga diborsyado at diborsyada? medyo po, I have to be frank with you, because honesty is a virtue. It's next to godliness also. Ay, ang divorce ng mga Catholics ay hindi pa rin po pwedeng mag-communion. Unhappily and unfortunately. Sorry po. Bakit po na naman? We'll have to explain. Sapagkat yan yung divorce law, yan ho ay sa ating Philippine law, civil law. Yun hong mga Catholics na yan, they are still married in the church. Nananatili ho silang mag-asawa pa. Hindi ho sila napaghiwalay. Oo. Ngayon, kung gusto nila na makapag-communion, again, ang mahalaga ay idulog nila, hindi ho sa civil court ang kanilang kaso. Idulog nila ang kanilang kaso sa simbahan. At meron din ho tayong proseso kung paano matutulungan ang mag-asawa na alamin kung ang kanilang pagsasama ay dapat maputol o hindi na. At sila'y manatili ulit sa pagiging binata at dalaga. Yun po. Dapat ho, sapagkat sila ay ikinasal sa simbahan, ang simbahan din ho ang dapat gumawa ng paraan at ng tulong kung sila'y dapat na maghiwalay bilang mag-asawa at may proseso ho yan. Na kung tawagin naman sa atin ay annulment. Ang annulment ho, mga kapatid, ay ang sinasabi ay yun ho, kasal ng isang mag-asawa, ay pag-aaralan ng simbahan. Kung yung bagay tunay na kasal sa mula't mula pa, sapagkat maaari hong mangyari sa mag-asawa na yung kanilang kasal, bagamat sila ikinasal sa simbahan, ay hindi ho tunay at totoo at valid. Dahil lang po sa mga umiiral na mga balakid. Yun po'y pag-aaralan ng simbahan. At kapag kanilang natuklasan nung sila'y ikasal, ay ito'y
overlook ang mga ang mga impediments na ito na hindi na will render the marriage render the marriage invalid. I-declare ho ng simbahan na ang inyong kasal sa mula't mula pa ay invalid na. Yun ang tinatawag na nullity of marriage. Yun ho ang meron tayo. At yun ho'y napapag-aralan ng simbahan. Pero hindi ho natin maaaring iasa ang ating buhay pananampalataya sa mga ginagawa ng pamahalaan. Yun ho ay pang dito sa lupa. Yan ho ang mga divorce law na yan. Yan ay dito lang sa atin sa pamahalaan. Pero tungkol sa simbahan at lalo tigit para sa Diyos, nananatili pa rin ho silang mag-asawa. Ano po? Kaya hindi ho sila pinapayagan na mag-communion as divorced sa civil court. Ano po? Kaya wala akong pinakamaganda lagi. I will advise you to go to the church, to your parish, and present your case. And the church will take care of it. Lalo na ho ngayon, ang simbahan, ang atinong simbahan ay ina. The church is a mother who wants to help her children. Kung may mga problem in relationships at lahat ng iyan, at gustong maghiwalay and so on and so forth, at may dahilan naman, i-present ho natin sa simbahan, idulugo natin sa simbahan. At ang simbahan as a mother will help you. Tutulungan ho kayo. Kasi diyan kayo ho nagsimula, diyan kayo nagpakasal, at ang simbahan ho ang bahala sa inyo upang kayo tulungan tungkol sa inyong pagsasama o hindi na. At sa gayong paraan, kapag nagawa na ng simbahan ang nararapat sa inyo, so all the rest will follow. Yan po ang maganda niyan. Kaya hindi natin maaaring pagsamahin yung kayo nagsimula sa simbahan tapos ang inyong susundin na ito namang nasa pamahalaan. Hindi ho. Sa church, you started with the church and you will have to end with the church and find out from the church what is best for you. The church, as a mother, will definitely help you. Lalo ho ngayon, si Pope Francis, naku, napakabait po. At napakadali ang process. Kung noon, mga katakot-takot pang mga gastos at lahat, ngayon pwedeng libre ho kung talagang walang-wala. Talagang ang simbahan ay handang tumulong sa mga nangangailangan para sa inyong kaligtasan. Ang mahalaga tayo maligtas at kayo maligtas. Sumunod ho kayo sa simbahan. Idulog nyo ito sa simbahan. At yan ho masasabi ko sa inyo. Okay? So I'll pray for you and you have to pray hard for this. At malaman kung ano nga ang magiging future ng inyong pagsasama. Okay? God bless. Uy! Ay, naku mga kapatid. Medyo kinakailangan nga po tayo magpaalam muna, sumandali, pansamantala. Sapagkat magkakaroon ho ulit tayo sa darating na mga araw, bantayan ninyo. Pero sa ngayon, magpapaalam muna ho si Lolo Monsi. Pero bago ako umalis at magpaalam, edi blessing muna, of course. Pagdadasal ko kayo at naway kayo pagpalain ang Panginoon sa inyong mga gawain at taluhin manatiling tapat sa Kanya sa tuwina. Huwag kalilimutan ang magdasal araw-araw. Ang pagdadasal ho ay pakikipag-usap sa Diyos. Yun lang. Kausapin niyo siya na parang ako ang inyong kinakausap. Kayo nagtanong sa akin, parang ako ang Diyos. Tinatanong niyo. Gayon ho lang. Humingi kayo. Kung may kailangan, magpasalamat kayo. Kung may mga dapat ipagpasalamat, humingi kayo ng tawad. Kung mayroon dapat kayong ihingi ng tawad. At purihin niyo siya. Sapagkat siya ang dakila at makapangyarihan. So, babay na ho ulit sa inyo. God bless you. And see you next time.